gasoline. Welcome to another grind. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Let's go. Yeah. Got a little bit of gasoline. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Let's go. I'ma make it burn. At maya master, at magbababa na rin tayo ng camera. At nararamdaman ko yung ambon. Mababasa yung ating cellphone. Sana pag makapag-ipon-ipon master bala kong bumili ng GoPro or SG cam para kahit umuulan ay makakapag-video tayo. Sa ngayon ay tsaga-tsaga at kailangan muna natin mag-ipon mga master. Kailangan natin sa mga bata talaga mga master ay maitaguin natin yung pag-aaral nila, dahil yung pag-aaral ay yun na lang yung may bibigay natin kayamanan sa mga bata. Mawala man tayo dito sa mundo ay meron tayong may babahagi sa kanila, may bibigay na maayos na buhay mga master. Kasi napakahirap mga master na umalis tayo dito sa mundo na hindi natin naibigay ng pagtamang edukasyon yung mga bata. Mahirap sapitin yung paghihirap na naranasan namin, sapitin din ng mga bata. Kahit anong hirap mga master, magagawa ng paraan. Gawa ng paraan mga master para makapag-aaral yung mga bata. Hindi yung sabihin walang pera dahil hindi nakapag-aaral ng bata. Pwede natin ilapit yan sa gobyerno master. Yung mga walang-wala talaga master, alam ko talaga sa gobyerno pwedeng ilapit para mabigyan ng edukasyon, scholarship. Ilapit natin sa gobyerno. At may mga programa naman ng ating gobyerno na yung talagang mahihirap ay mabibigyan ng pagkakataon makapag-aaral yung mga bata. Marami mga bata mga master na kabaligtaran dito sa syudad ay nasusunod sila sa luho, mga gadget, mga ibang mga gusto nila mga gimmick. Kabaligtaran naman yun sa mga probinsya. May mga bata na tumatawid sa ilog, tumatawid sa bundok, naglalakad ng ilang oras mga master para makapasok lang sa eskwela. Minsan master, makapanood ng isang dokumentary yung mga isang bata doon sa isang probinsya ay bulag na yung mga magulang niya. Siya yung bago siya pumakapasok, siya yung nagluluto, siya yung naguhugas, at hinahanda na yung mga pangangailangan ng magulang niya. Nandyan na yung pagkain at ulam. Pag alis nila may makakain yung magulang niya. Ang masama pa yun master, bago pa makaalis yung bata ay naglalako pa ng kamote. Iniiwan niya sa mga talbos ng kamote, talbos ng gulay. Kaya minsan yung bata na yun ay nakakarating ng huli na sa klase. Nung una, galit na galit yung kanyang guro sa sitwasyon ng ganun na palagi, sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay palaging huli yung bata sa pagpasok mga master. At dumating yung punto na nasagad na yung kanyang guro, yung kanyang advisor. Pagdating doon at pinuntahan niya sa bahay yung estudyante niyang hawak, doon lang niya natanto at nakita yung talagang tunay na kalagayan ng bata, ang estudyante. Talagang nadurog yung puso ng guro. Hindi niya alam na ganun pala yung sitwasyon ng buhay ng bata. Nakonsensya siya dun sa mga master dahil araw-araw yung pinapalo yung bata na parang wala lang, parang hindi niya dala-dala yung problema ng buhay. Hindi ramdam sa bata
yung paghihirap na naranasan niya sa araw-araw para bago pumasok. Yun ang ano. Sana ganoon din dito sa atin, sa mga bata natin, mapaunawa sa kanila. Importante yung edukasyon. Alam mo master, yung guro na yun, halos maturog yung puso niya. At na yun, malaking pagsisisi niya sa pang-araw-araw na nangyari. Halos nasasaktan niya yung bata. Halos araw pinapalo, pinatatayo niya dahil laging huli sa klase. At lumalaki pa nga yung punto ng guro na siya nga mismo daw ay maraming problema sa bahay at nagagawa niyang pumasok ng maaga. Pero nung time na yun, nakita yung sitwasyon talaga ng bata, nakita niya talaga yung totoong realidad. Yung bulag na magulang niya, mga magulang niya, na halos siya ay yung nagtataguyod. Bago makapasok ay naglalako pa kung ano ng mga nilalako para may bambaol lang. At nagtatsagang maglakad ng malayo para makapasok. Doon labis humanga yung guro sa kanya na dahil nahusgahan niya yung bata ng ganun-ganun lang agad. Nahusgahan niya na hindi niya alam na ganun talaga yung kalagayan ng bata, na kaya nagkaroon rin siya yung natuto mismo do sa bata. Natuto siya na siya yung naturuan ng bata sa realidad ng buhay, na nagulat talaga siya. Siya mismo natuto na sa ganong edad mismo, sa murang edad master, ay nakakaya ng bata na dalhin yung ganong problema. Kung sa amin yung mga master, talagang susuko ka. Eh magulang mo bulag na, tapos ikaw pa yung gumagawa ng gawain bahay, ikaw pa yung naghahanap buhay. Kaya yung labis ng ano yun, yung labis na naunawaan ng guro na yun, natuto yung guro na hindi dapat munang maghusga sa bata dahil hindi na nila alam kung ano talaga yung katotohanan. Yung talaga yung maging importante mga master. Merong lesson yun mga master. May mga bata na, mga tao natin na hindi natin kilala, na mahirap husgahan. Yun pa yung isang point na lesson natin matutunan. Huwag kang manghusga ng kapwa mo na hindi mo kilala, dahil hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Importante maging open-minded tayo mga master sa mga bagay na hindi natin alam yung di na pinagdadaanan nila. Hindi mo rin alam kung ano yung sitwasyon ng buhay nila bago ka manghusga. Iwasa kang maging mapanlait sa kapwa mo master. May balik yan. May balik yan master pagka mapanglait ka sa kapwa at mapag-abuso. At darating panahon mga master, sisingilin ka ng karma at doble pa yung mangyayari sa'yo. Kaya importante mga master ay maging open-minded tayo sa mga bagay-bagay. Huwag tayo manghusga ng kapwa natin. Importante unawaan mo yung mga bagay nila. Yung sitwasyon na yung mga master, alam nyo, ang guro pa ang natuto doon sa estudyante. Siya pa yung natuto sa murang edad na yung ganun yung master naranasan ng bata, na halos siya yung naghahanap buhay, nagtataguyod sa bahay. Kaya malaking achievement yan mga master. At importante yun talaga, naunawaan ng guro kung ano yung realidad ng nararanasan. May mga batang makukulit mga master na hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan. Kaya tapos may mga pasaway, hindi rin natin dapat yun, yung mga bata mga pasaway, makukulit pa, nauunawaan natin kung ano yung mga pinagdadaanan
para hindi sila ma-out of place. Yun ang maganda. Bago tayo manghusga, unahin muna natin yung sarili natin. Tingnan muna natin ano yung ano sa atin. Importante talaga mga master, maging open-minded at huwag maging panghusga. Yun lang yung ating magiging pag-usapan natin ngayon master. I-share ko lang yung isang istorya na kiniwento rin ng professor sa amin. Professor, yung na isang professor na nagkwento sa amin yun na gano'n niya talaga, na sinalin lang rin sa amin yung kanyang aral yun ay magiging open-minded tayo. Huwag kang manghusga ng kapwa mo na hindi mo alam ang sitwasyon nila. Maraming mga tao talaga din sa atin na nakagawa ng masama dahil wala talaga. Meron mga nakagawa ng masama mga master para sa mga anak nila. Meron nangyari yan. Kaya minsan maging makatao tayo. Importante talaga yung magiging open-minded sa atin at maging makatao para maunawaan natin. Kung ganyan ba mga master yung mindset natin, malaki talagang tulong sa lipunan yung ganyang mindset. Pero tao lang tayo minsan mga master. Pero paano kahit maging tao, tayo magpakatao. Traffic na. Yun ang master, yung naging aral na binigay, yun yung binahagi lang sa amin ng professor ko dati yun, na hanggang ngayon ay naalala ko pa yung kwento yun. At naalala ko rin yun minsan na nakapanood ako sa TikTok, yung ganong senaryo. Ang sitwasyon naman yun ay yung ina naman niya yung bulag na nagtatagoy sa bata. Kabaliktaran naman yun na ganun din yun sa namin, yung kinawento ng professor ko. Yung magulang niya parehong ama't ina niya ay bulag dahil sa yung time na yun ay nakakain yata sila ng pagkain na naging dahilan ng pagkabulag nila. Kaya naging ganun yung sitwasyon ng bata. At yung bata sa edad na yun ay namulat na sa kahirapan. Yun yung magandang ihubog sa lipunan mga master, yung walang bangis ng imbot sa sarili at inggit, at yung pagiging open-minded ng bata, yung realidad na hindi siya naghanap ng mga bagay na sobra-sobra at alam niya yung sitwasyon ng buhay niya. At yun yung mapagmahal na anak master, na hindi niya iniwan yung magulang niya. Kahit meron na siyang kakayahan na mag-aral, ay siya yung nagtataguy sa magulang. Yun yung kwento ng boss ko, ay yung professor namin. At matagal na rin kwento yun na totoong nangyari mga master. Professor na yun, magaling na yung magturo sa amin at eskwela. Talagang hindi ka mabuboring sa kanya pagka sila tuturo. Hindi siya terror siya, pero hindi nakakatakot na maging guro or professor dahil sa ganong sitwasyon. At yun na pag-usapan namin master. Importante yung pagiging open-minded at yung pagiging makatao natin, para mabuksan yung isipan natin na hindi lang lahat ng bagay ay nakukuha sa ganong madalian lang. Importante nalalaman natin kung ano yung sitwasyon ng buhay ng bawat isa natin. Yung pagiging open-minded natin, kailangan
Hindi ka dapat maging mapanghusga at mapanglait sa kapwa, at marunong kang umunawa ng sitwasyon. Ilang naman yung importante sa buhay natin. Kapag ganyang mindset natin sa lipunan, ay malaking ikakaunlad natin. Buti pa dito at walang ulan, mga sir. Dito lang, doon malinis. Dito basa. So yun mga master, yun na pag-usapan natin. Nagkwento lang tayo ngayon, master, para hindi tayo mainip sa pagbiyahe at hindi mabagot. Putani kasi minsan, master, na kinakausap mo yung sarili mo sa biyahe, at nagkwento ka para hindi ka mainip. Yan yung technique, kahit ka long ride, kausap mo sarili mo. Ayan. Maya tayo mga master, magbababa na rin.